not again that they will allow these people from besmirching my name, smearing my name. Kailangan na po nilang managot. I am here together with Father Flavi Villanueva and assisted by our counsel, Attorney Dino De Leon. I confirm that just minutes ago ay na-file po namin itong complaint affidavit with the office of the Cybercrime Office of the NBI. Ito pong complaint na ito is violation of Article 353 of the Revised Penal Code in relation to Section 4C, subparagraph 4 of Republic Act number 10175. In other words, a complaint for libel and cyber libel. Ano ba? Bakit po kami nagpa-file? Dahil nga po ay sinisiraan po ang aming pangalan, binibismerch po ang aming reputation, ini-smear po yung aming pangalan sa kasinungalingan na nakasaad doon sa pinagsamang sinumpaang salaysay as executed by the 18 alleged ex-Marines and also Attorney Levy Baligot. Yung mga nakasabing kasinungalingan doon sa pinagsamang sinumpaang salaysay ng 18 alleged ex-Marines na ako daw po ay tumanggap ng pera na nailagay sa isang suitcase and then later ay clarify ni Attorney Baligot in several interviews of his. Sinabi po niya na nagtanggap talaga ako ng pera na hindi kaya lang oversight lang daw doon na sinama ako doon sa mga nagkatanggap o dineliveran or delivered with yung maleta na mga pera of millions of pesos at sinabing hindi daw yun maleta kundi paper bag. Lahat po yan kasinungalingan, whether nasa maleta, whether sa paper bag o sa kaanumang container, yan po ay kasinungalingan. Libel, defamation of my name, besmirching my reputation, smearing my name. Ano ho ba't hindi sila tumitigil sa panira sa akin? Ginawa na po nila yan dati, noong 2016, 2017, nung ako'y nakakulong and the subsequent years. And grabe po yung mga propaganda, yung mga vilification na ginawa sa akin, kasinungalingan na ako daw ay involved allegedly in the illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Ito na naman, another set of kasinungalingan. Hindi ko na po sila papayagan na gagawin ito lagi sa akin na sinisiraan ang aking pangalan, ang aking reputasyon. Kaya nag-decide po ako na mag-file nitong complaint for libel and cyber libel dito sa NBI. And along with Father Flavi Villanueva, meron din siyang sariling complaint affidavit also for libel and cyber libel. Pagkatapos po dito, didiretso na po kami sa DOJ para magsampa ng isa pang reklamo, this time for perjury against the 18 alleged ex-Marines dun sa kanilang mga untruthful statements made in that affidavit. Sworn to. It's a sworn affidavit. So it's a case of perjury. So related po itong kaso na to, pero ito nga po sa perjury against the 18 alleged ex-Marines dahil sila po yung mga nakapirma at sila yung nag-sworn doon sa kanilang sinumpaang salaysay. So hindi po kasama si Attorney Levy Baligot sa perjury dahil hindi naman po siya pumirma doon sa sinumpaang salaysay. Kasama po siya dito sa libel, cyber libel, dahil inulit niya ilang beses in various interviews yung kasinungalingan na yan na tumanggap daw po ako ng pera, whether sa maleta o sa paper bag o anumang container. So, not again that they will allow these people from besmirching my name, smearing my name. Kailangan na po nilang managot. No more, please. No more. Stop your lies against me. Di pa ba kayo nagsawa sa kakapanira sa akin? Nandito po kami sa DOJ dahil kaka-file lang po namin ng complaint affidavit for perjury. Yung isang complaint affidavit was filed by me and the other one was filed by Father Flavi Villanueva. We were assisted by our counsel, Attorney Dino De Leon. Galing din ho kami sa NBI. Nag-file kami ng separate complaint affidavits for libel and cyber libel against the 18 alleged ex-Marine and Attorney Levy Baligot.
Dito naman po sa final namin sa DOJ, which is the perjury complaint, this is filed against the 18 alleged ex-Marines only. Dahil nga po, yung 18 alleged ex-Marines only ang merong sinubmit na sworn affidavit kung saan nakasaad ang mga kasinungalingan. Yung tungkol po sa akin, yung di umano'y ay tumanggap ako ng pera na nakalagay doon. Isa daw po ako doon sa mga ilang mga congressmen na inahatiran o binibigyan ng mali-maletang pera worth 30 to 70 million. And yun daw po ay tinanggap ko sa pagkatapos po ng meeting, alleged meeting doon kay kasama si General Anyo, former Congressman Saldico, and former Speaker Martin Romualdez. Kasinungalingan ho yan na meron akong tinatanggap. Anumang amount niyan, whether it's 30 to 70 million, and then kinorek po yan, yung parang may clarify si Attorney Levy Baligod sa series of interviews na tumanggap daw ako, nagkamali daw sila, na parang oversight na sinama ako dun sa grupo ng mga congressmen na tumanggap ng mali-maletang pera. Tumanggap daw po ako ng paper bag na may pera. Isang kasinungalingan na naman. Lahat po yun, kasinungalingan sa di umano'y pagtatanggap ko ng pera saan man yan linagay, sa maleta, sa paper bag o anumang container. So since these are untruthful statements made in their affidavit, sworn affidavit, yung pinagsamang sinumpaang salaysay, signed and executed by these 18 alleged ex-Marines, ay nagpasya po ako na mag-file ng complaint affidavit for perjury kasi nga ho kasinungalingan, para ilito ang mga tao, para siraan na naman ang aking pangalan na ginawa na nila dati yan nung ako ay sinasangkot na di umano'y sa illegal drug trading. Napakalaking kasinungalingan. Ito na naman, inulit na naman nila na sinisiraan na naman nila ako. They're besmirching my name, smearing my reputation. Kaya, dahil nga dito sa mga kasinungalingan na ito. So, sana tigilan na nila ako. No more, please. No more. Stop your lies against me. Di pa ba kayo nagsawa sa kakapanira sa akin? So, I had to do something.